Sabi sa ikalawang Timoteo 4:3. Ito, basahin natin ha. Sabi ganito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Bakit? Isa lamang bang katang isip na sabihin na ang King James Version nagsimula 1607? O tanungin natin si ChatGPT. Ayaw nila tayo magtanong sa ChatGPT. Sabi ni PTR James, yan ay bogus. Okay. So ating silipin ang sagot ni ni ChatGPT diyan ha. Tayo sa Meron bang King James version noong 1607? Anong sagot? Ito sagot Meron bang King James version noong 1607? Walang King James version na inilathala noong 1607. Nakita nyo? Wala. Ang unang opisyal na edisyon ng King James Bible ay inilathala noong 1611. Kaya ito ay kilala bilang 1611 King James Version. Timeline ng King James Bible. 1604, inatasan ni King James I ng England ang pagsasalin ng bagong English Bible. 1605 to 1609, aktibong isinasalin ng 47 scholars mula Hebrew at Greek manuscripts. Ibig sabihin, sinasabi niyang 1607, tinatrabaho pa ang pagsasalin. Tinatrabaho pa. So wala pa talaga kasi tinatrabaho pa eh. Bakit? Kapag ikaw ba ng project mo na building, ibig sabihin ba tinatrabaho pa, inilalabas mo na eto na, open na kami. Hindi. Aktibong isinasalin ng 47 scholars mula Hebrew at Greek manuscript. So wala pa. 1611, inilimbag ang unang edition ng King James Version. Ang unang edition, 1611. How come 1607 may King James Version na? Wala pa. Sinasalin pa eh. Wala pang King James Version. Bakit may nagsasabing 1607 King James Version? Malamang sa isa sa mga dahilan na ito. Pagkalito ng petsa. Hala. Ano daw? Pagkalito ng petsa ng pagsisimula ng proyekto. 1604 o kalagitnaan ng pagsasalin, 1607. Number 2, fake o inaccurate source book. Kaya kung meron siyang libro na ipapakita, ang tawag dyan, fake o inaccurate source book. Number 3, typographical error. Ano daw? Typographical error lang o hearsay mula sa mga taong walang malalim na historical reference. Alam nyo mga kaibigan, kapag sinabi niya ni hayaan nyo lang siya, bulag bulag si PTR James at hayaan nyo ang bulag, umakay sa kapwa niya bulag. Bakit? Dalawa sila mahuhulog si Imburnal. Di ba nasa Bible yan? Sa Bible yan Hayaan nyo lang yung mga bulag na umakay sa kanilang kapwa bulag dahil dalawa silang mahuhulog sa Imburnal. Oy, may talata yan sa Biblia. Tuloy natin na pagbabasa, Sabi ganito, katibayan, ang 1611 edition ay ang unang King James Bible na opisyal na nailimbag.
may makikita ka pang original na 1611 print scans na may Old English spelling tulad ng Jesus. Be thou faithful unto death. Oh? Wala sa mga talaan ng British Library, Cambridge o Oxford na may King James Bible noong 1607. Wala yun. Konklusyon, walang King James Version na inilimbag noong 1607. Straight to the Ang point. tamang taon ay 1611 at ito ang opisyal at kauna-unahang edisyon ng King James Bible. Straight to the point. Ayan. So, ibig sabihin, walang King James Bible noong 1607. Dahil noong 1607, isinasalin pa yan. Paano nagkaroon ng King James? Isinasalin pa nga. Tamo? Sabi ko sa inyo kapag pastor ang nagturo, kalokohan. Straight to the point. Okay, atin nang ituloy sa ating, bababasa muna ako ng comment ninyo ha, para mag-enjoy tayo ha, sa ating live ngayon. Sabi naman dito ni Jobon Tomasar, good morning. Bro JD, ganun talaga ang mayayabang. Pag nabutasan, hindi yan tatanggapin. Pilit yan ipaglaban. Mix Sports TVPH. Wala na may mutuo ni Pastor James. Bisan yang mga silingan, nabuhi ning tawhana sa pangilan. Sabi naman ni Virginia Binaraw, good morning, JD. From Calgary, Alberta, Canada. God bless you more. And then Lucio Salve watching from Danao City, Cebu. Okay. So, mga kaibigan, mga kapuntos, nanonood sa aking live ngayon, good morning po sa inyong lahat. At ate pong kahapon kasi galit na galit sa akin si PTR James kahapon kasi nagsagawa daw ako ng video na kung tawagin daw is naprito siya. Saan ko ba ito yung ito yung inireklamo niya ito yung inireklamo ni PTR James. PTR Mark James hikilan naprito sa sarili niyang mantika. Ito yung ginagalit niya Bakit daw sinabi ko daw na naprito siya? Eto, tinan nyo ha. Ipapanood ko sa inyo yung nangyaring pag-uusap namin dalawa. Tinan nyo. Yan o. Ang ganda ko. Ating ituloy ha. Narito. Chapter 3 ang sinasabi ko. Sabi ko, I instant correct na mali ako ng basa. Ipinipilit niya na yung kanyang Xerox is John chapter 3 verse 1. I stand to be corrected, sabi niya. Nagkamali ako ng basa. Sinabi ko na nga hindi siya nagkamali ng basa Tinaw nyo Dinan nyo kung gaano kahangal yung kanyang linya. Yung ibabaw ang binasa niya, nagkamali siya. Yun ay sa John 4:1. Tapos ang kanyang inipases yung sa baba. Yung sa baba daw John 3:1. Paano nangyari yun? Yung ibabaw John 4:1, yung kasunod na talata John 3:1. Pakita ko sa inyo ang King James Version ha. Pakita ko, wait lang ha. Kita ko. Ito. Ito yung ating King James Version. Yung cover niya. Balik ko muna yung cover niya kasi tanggal ko to baka masira cover niya. Balik ko muna yung cover niya ha. Yan. Salamat sa nagbigay nito dahil dito na-booking si PTR James, panloloko ni PTR James na bisto. Okay, yan. So, ating ibalik doon sa John 4:1. Okay ha. Ibabalik ko sa John 4:1.
John 4:1. Ito. Tingnan nyo. Anong sabi ito sa John 4:1? Tingnan nyo ha. Pakita ko yung ano natin, yung ating screen natin dito sa aking nakuha na reference. Buti na lang na screenshot ko. Kasi nagsinungaling siya during video call na ito. Ha? Nagsinungaling siya during video call na ito. Tingnan nyo ha. Ito tayo sa kay PTR James. PTR James tayo. Okay. Asa na ba yun? Ayan. Buti na lang nakuhanan ko ng ano. Ito. Pinakita ko sa kanya kasi nagsinungaling siya eh. Nagsinungaling siya sa video call na nangyari. Ito, pinakita ko sa kanya ito. Nang makita niya, pinatay na yung call. Tingnan nyo ha. Ang sabi niya rito, ito, sabi niya, di ba kahapon, ito ay tiniklop niya kahapon, natatandaan ninyo, tiniklop niya ito. Ang reason niya kasi, ang nagkamali siya ng basa, ito sa ibabaw, Christ talked with the woman of Samaria and revealed himself unto her. Nagkamali daw siya ng basa. I stand to be corrected. Nagkamali ako ng basa. Ang ini-emphasize ko, itong nasa baba. Kaya tiniklop. Tiniklop niya yan. Diba kahapon? Tiniklop niya kasi ang gusto niyang ipa-emphasize itong sa baba. Ano daw yung nasa baba? Yan daw ay John 3:1. Kailan nangyari? Ang ibabaw John 4:1, ang kasunod na talata John 3:1. Oh, kayo mag-isip. Kayo mag-isip, mga kaibigan. Ha? Kayo ang mag-isip, paano nangyari? Ang ibabaw John 4:1, ang kasunod na talata John 3:1. Oh. Ngayon, sabi niya, hindi ito kasali. Hindi kasi ito kasali. Sa original, hindi ito kasali. Anong hindi kasali pinagsasabi? Talagang kasali yan, no? Ayan, no? Hindi daw kasali. Kasali yan, no? Karugtong yan, no? Tiniklaw pa niya. Para wag makita yung chapter 4 sa ibabaw. No. Tingnan nyo, ha? Ano nakalagay dyan? Ayan, yung sa kanya, oh. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. O, tanong, yan ba ang nakalagay sa John 3:1? John 3:1 yan ba nakalagay? Basahin natin ng King James Version, John 3:1. Ano nakalagay? Eto. Timothy, ito, John 3:1. Ano nakalagay dito? Ayan o. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Nanyo ha? Ano ang kanyang, ano yung nasa, ano niya, pinakita niyang Xerox? When therefore the Lord knew, itong sa baba. Itong may malaking W. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Yan ang nasa Xerox niya. Sabi niya, yan daw ang John 3:1. Yan daw ang John 3:1. Eto ngayon, ang John 3:1. May nakalagay, Nicodemus, walang Jesus, walang John, walang baptized, walang Lord. Ang nakalagay dyan, Pharisees, Nicodemus, Jews. Nicodemus. Yung kanya pinakita, na sinasabi niyang original, walang Nicodemus. Straight to the point. Kita naman walang Nicodemus. Anong ginawa niya? Tuloy natin yung video. Bro, Ang original yung John chapter 3. ang Xerox mo, bro, ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Oh, tinatanong ko siya, ha? Ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Yung pinakita mo bang Xerox? Oh, John chapter 3 nga. Tinan nyo, ha? Iniinsist pa niya, ha? Tananong ko siya, yung Xerox mo ba,
John 3:1 ba yon? Sabi niya, John 3 nga. Ni-insist niya. Balikan natin. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti. Original yung John chapter 3. Ang Xerox mo, bro. Bro, ang Xerox mo ba, John chapter 3 yon? Yung pinakita mo John bang chapter 3 nga. Xerox? Yung sa baba nga. Yung sa baba nga John chapter 3. Oh, yung sa baba daw, John chapter 3. Ha? Yung sa baba daw, John chapter 3. Naririnig nyo ha, hindi ako nasisinungaling dito ha. Maganda ito eh, tayo pinapatulan ni PTR James eh, nakikita nabubulabog yung kanya pagsisinungaling eh. Yung sa baba daw, yan daw ang John chapter 3. Ano nakalagay sa baba? When therefore the Lord knew both the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus baptized not, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Ano daw? When therefore the Lord, ano ang nasa John 3:1? John 3:1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Oh, may Nicodemus ba dun sa pinakita niya? May Nicodemus ba? Ulitin ko basa ha? May Nicodemus ba? At isimulan sa pinakaibabaw. Christ talked with the woman of Samaria and revealed himself unto her. His disciples marveled. He declared to them his zeal to God's glory. Many Samaritans believed on him. He departed unto Galilee and healed the ruler's son that lay sick at Capernaum. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. May narinig ba kayong Nicodemus? May narinig ba kayong Nicodemus? Ano na sa John chapter 3 verse 1? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Ano yung nakalagay sa John chapter 4 verse 1? When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2, though Jesus himself baptized not, but his disciples. So yung pinapakita niya sa screen, ito ay John chapter 4 verse 1 and 2. John chapter 4 verse 1 and 2. Pero ang sabi niya, yung nasa baba daw, yun ang John chapter 3. Ayay. Tuloy natin. O sige, yung John chapter 3 ba bro? Ini-explain ko kasi, ang yabang mo kasi, sobrang yabang mo eh. Bro, Bakit ayaw mong lumaban? Ito kasi, kung totoo talagang may itlog ka, sige lumaban ka. bro, Bibliang ba siyan? Sige. yung John chapter 3 mo sa Ang King James ini-explain ko version kasi, mo bro. ini-explain ko kasi, ang original kasi ito. Oo, ang inis mo kasi, ang original kasi ito. Ang original kasi ito. Ito original oh. Ayan oh, may cover pa talaga yan oh. 1611 edition, King James version. Oh. For everyone who treasures the King James version. At basahin ito sa likod dito ha. Dito ha. For everyone who treasures the King James version. For 4 centuries, the authorized version of the Bible, popularly known as the King James Version, has been lauded for its majestic language and stately cadences. This elegant reprint preserves the original 1611 edition, word for word and page for page in more modern type. Word for word facsimile of the original 1611 authorized version. Original preface and translator's notes.
includes essays on the enduring importance of the King James Version and pre-is 1611 translations. This truly special Bible will delight collectors and everyone who cherishes the King James Version, the most influential English Bible of all time. Oh, ito ha. Ano sabi dito? Ito ay 1611 edition. Oh, original preface and translators, word for word, facsimile of the original 1611 authorized version. Ito ang original na King James Version. Ngayon, sabi niya yung kanya binabasa, original yon. Original na naman. Kaso hindi John 3:1. Tuloy natin. Ang original kasi, yung John chapter 3 kasi, yun po ang binigay ng CFT. Yun po ang binigay ng CFT. Doon sa doon kay Darwin Gidgano. Bro, Doon ibinigay kay Darwin Gidgano yung John chapter 3 version na mayroong Romano Katoliko. Ngayon, binasa ngayon. Yung John chapter 3, bro, may lagay. Kaya yun po ang ginawa ko na original. Hindi ko naman sinabi na yun ang original ng 1 John chapter 4. Yung John, sabi niya, hindi ko naman sinasabi na yun ang original ng John chapter 4. Sinabi ko ba? Sinabi ko ba na yun ang original ng John chapter 4? Sinabi ko ba na yun ang original ng John chapter 4? Malinaw ba ang boses ni ni PTR James? Paki-comment nga kung malinaw ang boses niya. Bisan unsaon baka kung jud kayo si PTR James, nasakpan na gani, mudinay pa jud. Paki-comment nga kung malinaw ba sa inyo yung boses ni ni PTR James. Nagbudlot lang ang simo di PTR James, sabi ni LPG Acosar. Ervin Tampos, baka ko ng tawhana bro. Sabi naman ni LPG Acosar, maayong buntag bro JD. Bro PTR, bro PTR James. Bro PTR James, siya di ay uplok bro JD. Sabi ni May Soriano, yes, malinaw bro. Okay, malinaw. Klaro, sabi ni ni Ervin Tampos, klaro. Sabi ni Luis Verdad, klaro po ang boses. Bisayang Inglesero Mix TV, loud and clear bro. Sige, ate tuloy. Yan. Bro, di ba sabi mo kagabi bro, iyon ay hindi revise kundi reprint, di ba? Di ba sabi mo, yung kagabi yun ay hindi reprint, di ba sabi mo kagabi? Di ba sabi mo yun ay hindi kundi yun ay reprint, di ba? So sinisingil ko siya sa sinabi niyang hindi yun revise kundi yun ay reprint. Sinisingil ko siya. Ang purpose niyan para aming ibasahin yung King James Version na binahawak niya yung Gideon at itutugma natin doon sa kanyang Xerox. Yun ang purpose ko doon. Di ba sabi mo yan ay hindi revise kundi reprint? Tingnan niyo siya. Sino? Di ba? Yung Xerox mo ba sa sinasabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba diyan na Nicodemus o wala? Yan ha. Diyan sa Xerox mo. Yung pinakita niya kahapon ba? Ito. Yan. Yung pinakita niya ba? Yan. Sabi niya, yan daw John chapter 3. Yung Xerox mo ba sa John chapter 3? Sabi mo. Yan ba ay may pangalang Nicodemus? Mayroon nga eh. Yun nga yung... Sabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala? May nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala? Malinaw ang tanong nga, dyan sa sinasabi mong Xerox mo ng John chapter 3, may nakalagay ba dyan na Nicodemus o wala? Ating basahin ulit ang nakalagay dito sa kanya pinakita. Siya to tinan nyo, siya pinakita pinakita. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. May narinig ba kayong Nicodemus? Di ba wala? Walang Nicodemus, di ba? Walang Nicodemus. Pakinggan nyo si PTR James nung siya ay tumawag sa akin. Mayroon nga eh. Meron daw. Meron daw Nicodemus. Yun nga yung sa original eh.
Bro, walang Yung John Nicodemus chapter yung 3, Xerox mo, bro. verse Oh, sabi ko sa kanya, bro, walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Sabi niya, kung mabasa ko. Yabang talaga ng taong to. Kung mabasa ko. Kita nyo, ha? Bro, straight to the point. Straight to the point lang, bro. Walang salitang Nicodemus yung Xerox mo. Oh, wait lang. Dara ka. Kaya makita ka di, wala ka. Ha? Oh, tinan nyo. Ang nakalagay doon, bro, ang nakalagay doon sa Xerox mo. Ito, pag mayroon. Sige, pag mayroon. Oo, yan. Nananakot pa. Nananakot pa siya. Pag meron. Sabi niya, pag meron. Sinabi ko na ngang wala eh. Ate, balikan na. Sabi mo, yung kagabi, yun ay hindi reprint. Di ba sabi mo kagabi? Di ba, sabi mo, yun ay hindi kundi yun ay reprint. Di ba? Sino? Di ba? Yung Xerox mo ba sa sinasabi mong John chapter 3 verse 1, may nakalagay ba diyan na na Nicodemus o wala? Mayroon nga eh. Mayroon nga eh. Mayroon daw. Pinakita ko naman sa inyo, wala naman nakalagay doon eh na Nicodemus eh. Ha? Wala naman eh. Yun nga yung sa original eh. Bro, walang Yung John Nicodemus chapter yung 3, Xerox mo, bro. Oh. Bro, walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Kita naman niyo, di ba? Walang Nicodemus dyan. Walang Nicodemus yung Xerox mo, bro. Ano sabi niya? Bro, straight to the point. Straight to the point lang, bro. Walang salitang Nicodemus yung Xerox mo. Oh. Ano? Tapang-tapang pa niya, ano? Sabi ko, walang nakalagay na Nicodemus sa Xerox mo. Ha? Towel. Oh, towel daw si Divine. Wait lang ha. Wait lang muna, Divine ha. Nakalagay doon, bro. Ang nakalagay doon sa Xerox mo. Ito, pag mayroon. Sige, pag mayroon. Oh, nang kondisyon ba? Ano? Pag meron. Sige, pag meron. Wait lang muna ha. Okay. So, pusi tayo. Bro, ang nakalagay, sige, pakita mo yung Xerox mo. Sige, pakita mo yung Xerox mo, bro. Hinahamon kita. Tinan nyo, hinahamon ko siya. Sige, hinahamon kita, bro. Ipakita mo yung Xerox mo. Tinan nyo kung magpapakita ba ng Xerox ito. Hinahamon kita, ha? Sabi niya kasi, pag meron. Galit na galit. Oh? Sabi ko, yung Xerox mo kasi, bro, walang nakalagay doon na Nicodemus. Ano? Kung meron. Oh. Sabi ko sa kanya, sige, hinahamon kita. Sabi ko sa kanya, sige, hinahamon kita. Ilabas mo yung Xerox mo, pakitaan mo ako. Ilabas mo, basahin mo sa harapan ko yung Xerox mo kung meron ka ba mababasang Nicodemus. Yung Xerox ang sinasabi kong nayayay. Oh, yung Xerox mo ang tinutukoy ko, basahin mo, tinan nyo anong ginawa ni Peter James. Tingnan mo yung Xerox mo. Pag mayroon. Oh, pag mayroon. Grabe talaga itong taong ito. Ha? Sisirain ko ang pagkatao doon sa harap ng maraming tao. Sisirain ko talaga. Ha? Kumampi na yung mga pamilya mo, wala akong pakialam doon. Sisirain ko tong pagkatao mo rito. Sabihin ba naman niya, kung meron. Oh. Talaga, meron. Oh, tinan nyo. Sige, pag meron, aminin ko nagkamali ako. Oh, pag meron, sige, aminin ko nagkamali ako. Sabi ko sa kanya, yung Xerox mo ipakita mo. Yung Xerox mo ipakita mo. Tinan nyo kung maglalabas ba ng Xerox yung taong yan. Oh. Yung Xerox mo ipakita mo. Sige, pag naipakita mo, aminin ko nagkamali ako. Tinan mo anong gagawin ni Peter James. Hindi ilalabas yung Xerox. Magbabasa ng Biblia, hindi ng Xerox. Tinan nyo, ha? Xerox mo. Oh, pag walang Nicodemus doon, bro, aminin ko nagkamali ako. Sige, basahin mo. Yung Xerox mo, ha? Yung Xerox mo na 1611 King James Version, ha?
Babasahin ko. Sige. Yung Xerox mo ha, yung 1611 ha, sabi niya babasahin ko. Kasi nag-agree siya. Oo, sige, pag nabasa ko. Tingnan nyo ha. Basahin mo bro. Yung Xerox mo ng ano ha, yung Xerox. Ano to? Because 20 pesos? Ama to cellphone ni Divine. Cellphone ni Divine. Tanaw lang. Saan ako i-send? Wait lang muna mga kaibigan na. May humihingi dito eh. Wait lang. May nagre-request sa akin dito. Diba? Michael, don't maximize the volume, Michael, ha? 20. Send ako 20 lang. Michael, will you please wipe Divine's hair? 20 no? Wipe it with towel. Okay. So, nasend ko na. Yan. So, tuloy tayo. Sabi niya dito. Mo ba na pinakita ba na original daw? Sige daw, basahin mo nga, bro. Yun po ang original. Sige, basahin mo, bro. Kung may nakalagay ba Nicodemus? Yun po ang original sa Sige, John chapter 3 verse 1. sige, basahin mo, bro. Ang sinabi mo. Bro, basahin mo, bro. Bro, basahin mo kung na ba yung Nicodemus doon. Sige, ipakita mo muna yung Xerox. Ipakita mo muna yung Xerox. Ipakita mo. Tingnan nyo ha. Hindi niya ipapakita ang Xerox. Ipakita mo muna yung Xerox mo na pinakita sa amin sa live. Yung Xerox mo ng 1611. Ito po yung original. Sandali. Ito po yung original. Basahin ko. Sige, pakita mo, bro. Pakita mo. Ito po yung original eh. Sige, pakita Ito mo, po yung bro. original. Ito. Yung Yung Pharisee, name Nicodemus meron. bro, yung Xerox mo, pakita mo ba yung Xerox mo? Ipakita mo muna. Bro, ipakita mo sa akin, bro. Ngayon binabasa mo yung Xerox mo. Binasa ko na. Binasa ko na daw. May nakita ba kayo? Pinakita niyo yung Xerox? Binasa ko na. Mayroon Wala kang pinakita sa akin Xerox eh. Binasa ko na. Bro, wala kang pinakita sa akin Xerox. Binasa ko, meron Nicodemus. Bro, wala kang pinakita sa akin Xerox. May pinapakita bang Xerox? Pinapakita ba yung Xerox? Tingnan nyo. Yung Xerox mo. Binasa ko. Hindi. Yun po ang original Bro. ng John chapter 3 verse 1. Bro, ipakita mo sa akin yung Xerox mo, bro. Yung sabi mo ba, di ba, may dalawa kang pinakita Xerox. Sabi mo, yung isang Xerox, yun ay bogus. Yung isa, yun ang original. Bro, wait lang, bro. Di ba dalawa yung Xerox na pinakita mo? Di ba dalawa yun? Dalawa nga eh. Binasa ko na nga eh. Bro, ipakita mo nga, bro, sa live, bro. Bro, ipakita mo nga sa video ngayon, bro. Bro, ipakita mo nga sa video ngayon, bro. Ito, maglalagay. Ayan, takot na siya. Ikinahihiya na niya yung kanyang Xerox. Kahapon, ang tapang ng loob ipakita eh. Nung nabisto na, tinatago na niya. Di ba? Ang tapang kahapon ipakita, ngayon tinatago na niya. Tapos pinapabasa ko siya doon sa Xerox niya. Nagbasa siya, hindi naman yung Xerox, kundi yung Biblia niya doon. Sabi ko sa kanya, ipakita mo yung Xerox. Pakitaan mo ako na ang binabasa mo yung Xerox. Binasa ko na. May Nicodemus sa binasa ko. Binasa ko na. Hindi niya kasi alam dito, mga kaibigan. Hindi niya alam kasi na na-screenshot ko yung binitbit niya. Ngayon, nung ipakita ko sa kanya, na-screenshot ko yung binitbit niya, pinatay niya yung video call. Ina niya ha? Bro, ipakita mo. Bro, in-screenshot ko yung pinakita mo eh. Tingnan mo ha, in-screenshot ko yung pinakita mo ha. Wait lang. Sabi ko, so ngayon, aaminin mo ngayon na yung pinakita ko sa'yo. Hello. Na yung pinakita ko sa'yo na John chapter 3, hindi yun original. Yan. Aaminin mo ngayon na yung John chapter 3, hindi yun original. Ito bro. Ipakita ko sa iyo yung ano bro ha.
yung screenshot ko sa mo, yung bro, ipakita ko sa yung screenshot mo, bro, ha. In-screenshot ko yung pinakita mo, eh. Ito, pakita ko sa iyo, bro. Ito, bro. Ayan, bro, oh. Ayan, no? Ayan, no? Pinakita ko, ayan, no? Yung screenshot mo, ha? Ayan, no? Yan. Tingnan niyo yung mukha niya. Na nakikita niya na na-screenshot ko yung pinakita niya. Tingnan niyo yung mukha niya. Na tinitingnan niya na na-screenshot ko yung bit-bit niya. Tingnan niyo. Liwanag dyan, no? Liwanag dyan, no? Yung screenshot, yung pinakita mo sa mong original daw na King James Version, eh may nakalagay sa ibabaw na nakasulat. Maliit na letra, handwritten. Sinabi ko nga, Bro, nagkamali ako. Bro, wait lang, bro. Hindi yan, bro. Handwritten, bro. Bro, tumahimik ka muna. Sabi ko eh. Bro, tumahimik ka muna, bro. Ay stand corrected, sabi ko. Ang original Bro, na sinasabi ko ay ang John chapter 3 verse 1. Yun po, dyan to. Ang sinabi ko, yung original. Wait lang, ay bro, ang ha. John chapter 3. Bro, wag ka muna maingay, bro. Bro, wag ka muna maingay kasi... Bro, wag ka muna maingay, bro. Ito, bro, may pinapakita ko to, bro, sa ibabaw ng pinaprint mo, may nakasulat dito, John 4:1. Sa ibabaw, handwritten siya. Handwritten, o, yan, o. Maliit lang siya, na ano. Sulat kamay lang, bro, sulat kamay. So, sa ibabaw ng ano mo... Ang sinabi ko kasi dyan to, mali kasi yung naghahanap ka kasi ng mali. Hindi naghahanap ng mali, bro. Ang totoo kasi Eto, bro. yung ang original kasi na sinasabi ko. Na-screenshot ko, eh. Yung John chapter 3. Eto. Tinan natin, ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus, babasahin ko muli, ha. Ayan na. Babasahin ko muli, ha. Kung may nakalagay bang Nicodemus, ha. Tingnan nyo. Nakita mo, ha. Merong Nicodemus. Babasahin ko, ha. Eto nakalagay, bro. Bro, babasahin ko, bro. Bro, ako babasa, bro. Babasahin ko babasahin ko. Nakita mo, ha. Oh, pinatay. 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 Pinatay niya. Babasahin ko, ha. Babasahin ko yung pinakita mo. Anong ginawa? Pinatay yung video call. Ala! Nabisto si James! Nabisto! Akala niya siguro hindi na i-record. Akala niya siguro walang screenshot. Nagsinungaling, binasa ko na. Nung pinakita ko na yung screenshot, kabado na siya. Yan ang sabihin ko, babasahin ko yung hinawakan mo, ha. Pinatay ang video call. Oy, ano ba naman tong PTR na ito? Yan ba? Saan ba nagpapastor yan taong yan? Yan ba ang pastor nyo sinungaling? Nakunan. Nakot in the act. Alam nyo, yung kanyang hawak. May ano yan eh. May John 4:1 yan. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Yung mismong hawak niya, ha. Tingnan nyo yung hawak niya. Ito. Yung hawak niya mismo, may nakasulat sa ibabaw. Ayan o. May nakasulat sa ibabaw o. JOHN 4:1. JOHN 4:1. Tingnan nyo, pabilog yung 4, oh. Hindi naman ganyan ang number ng 3, ah. Oh. JOHN 4:1. Tapos ipinipilit niya John 3:1. Ha? Ipinipilit niya? Oh, chapter 4, John 4:1. Pinipilit niya na yan ay 3:1. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling yung pastor na yan. Straight to the point. Ha? Grabe talaga siya. Oh, ayan. Kitang-kita, John 4:1, oh.
Sabi niya, naghahanap ka lang ng mali. Naghahanap ka lang ng mali. Anong mali? Tama talaga, John 4:1 yan. Kaya, ayan John 4:1. Yang in-squarean ko dyan. John 4:1 yan. Ba't niya sasabihin hindi John 4? Sasabihin niya John 3:1. Ay, sinungaling, bistado. Nagsinungaling sa akin. Nagsinungaling siya sa akin. Binasa na niya raw. Nung pinakita ko na may screenshot ako, nung babasahin ko, pinatay na niya. Ala ka, PTR James, kuwang-kuha na naman ang pagsisinungaling mo. Hindi mo mababawi ang dangal mo rito. Kitang-kita yung kanyang pagsisinungaling, magdi-deny-deny pa siya. Hindi, binasa ko na. Nung nagbasa siya, walang pinapakita na Xerox yung binabasa niya. Bakit? Binasa niya Biblia mismo. John 3:1, kaya may nabagit siyang Nicodemus. Kasi binasa niya yung Biblia. Sabi ko, ipakita mo yung Xerox. Hindi niya pinakita. Di ba? May Nicodemus? Ano ka ngayon? Sabi niya sa akin, ano ka ngayon? Eto, may screenshot ako Pinakita ko screenshot sa kanya. Hindi, naghahanap ka ng mali. Sabi niya, eto, babasahin ko. Hindi, pinatay agad yung video call. Ang bilis naman patayin yung video call. Grabe. Ay, Michael, get divine sitos mo, lakaw. So, yun ang problema doon. Dapat kasi, hindi na kasi magsinungaling Ba't ba kasi magsisinungaling? Ang nakapagtataka dito, nagpapakilala siya na nagsasabi siya ng totoo. Huwag daw lulukohin yung tao. Huwag daw i-mislead yung tao. Pero mini-mislead niya yung tao. Huwag daw i-mislead. Pero yung pag-mislead niya, caught on the spot. Straight to the point. Live on the spot. Yung kanyang pag-mislead na caught on the spot. Caught on the act. Hindi niya alam nagre-record ako. Yun ang masaklap doon. Na-i-record ang pagsisinungaling niya. Tapang-tapang niya. Nagsisinungaling naman pala. Yan ibig sabihin na wag mo kong ismulin. Ako? Ugok? Sino kayang naugok ngayon? Ako? Uplok? Sino kayang nauplok ngayon? Ako? Walang alam sa Biblia? Ba't hindi mo alam na ang John 4 wala nakalagay na Nicodemus? Ba't hindi mo alam na yung hawak mo yan ay John 4:1? Kung talagang may alam ka sa Biblia, dapat alam mong John 4:1 yan. I-insist pa niya. Yung nasa baba yan ay John 3. Yung nagkamali ako ng basa sa ibabaw yan ang John 4. Saan ka nakakita ng Biblia? Ng ibabaw John 4:1, ang baba John 3:1. Tingnan nyo, grabe talaga tong taong to. Grabe talaga. Na-caught on the spot talaga siya. Mukha siyang napaano doon Napasubo siya doon sa bangayang yon, hindi siya makatulog, tinawagan niya ako. Ano sa'yo mo na naprito mo ako? Naprito kita. Bakit? Lumaban ka ba? Naprito talaga kita sa ebidensyang hawak mo mismo. Nabisto kita, nagsisinungaling ka sa maraming tao. Pinapalitaw mo na yung dalawang Xerox mo ay iis ang talata lang.
But in the end, in the middle of in middle ng talakayan, sabi niya, bakit? May sinabi ba akong ito ay 1 John 4:1? Ba't pinagkukumpara? Magkaibang talata yon. Magkukumpara ka, dapat parehong talata. Magkaibang talata. Ito yung bogus, ito yung original. Kasi ang bogus, may nakalagay na Catholic faith. Samantala yung original, wala mo nakalagay na Catholic. Tingnan nyo, wala nakalagay na Catholic. Nagtaka ako, bakit W yan? Sabi niya, wala ka nang pakialam dun. Nakakatawa to si James pag nabisto, ano? Okay, ano po ba ang pinag-aawayan ninyo, sabi ni Gomburza? Eto kasi, yung si PTR James kasi ng Baptist, nagpakita siya ng 2 Xerox niya. Ang isa, sabi niya, ito ay bogus. Ang isa naman ay original. Ang pinakita niyang Xerox, kinuha mula sa 1611 King James Version. Sabi niya yung isa, bogus daw kasi merong nakalagay na Catholic faith. Ating ipakita, yung nakalagay sa kabila. Ito sabi niya, bogus. Bogus daw yan. Yan, sabi niya, bogus daw yan. Kasi may nakalagay dyan He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith and by many, ating slipin dito sa kabila, by many exhorted through brotherly love. O yan. So, ito ay 1 John 4:1 sa 1611 King James Version. Sabi niya, yan daw ay bogus. Napansin ko, letter B ang nandyan. B. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God. Became many false prophets are gone out into the world. Yan. Sabi niya, yan ay bogus kasi may nakalagay na Catholic faith. Samantalang, yung isang kopya niya ng original daw, nagtaka ako bakit W. Ito daw yung original. Ba't W yan? Sabi niya, wala ka nang pakialam dun. Binasa niya kahapon. Binasa niya, Christ talketh with a woman of Samaria and revealed himself unto her. Inaalala ko yun, napanood ko sa The Chosen Sa The Chosen, yung si Kristo nagpunta doon sa sa balon. Sa balon nagpunta siya tapos dumating yung babaeng Samaritana. More? Michael, get divine another the small version. The small version, this is a big version. The smaller version. Ako. Get divine ko. That's a big one. That's the medium size. Get the more smaller than that. Ngayon, ang nangyari doon, sabi ng babae sa Samaritana, ako'y nagpupunta rito ng tanghali dahil ayoko na may makasabayan ako kasi pag may nakasabayan ako, matagal sa pila, mahaba pila, tapos ayaw pa nila ako gustong makasama. Hindi nila ako gustong makasama, sabi ng babae. Si Kristo naman nagpakilala sa kanya, naalala ko na sa John chapter 4 yan Yung babaeng Samaritana sa balon, yan sa John chapter 4. Yan sinabi ko, halaka, PTR. Hindi naman 1 John 4 yan binabasa mo. Yan ay the Gospel of John chapter 4, verse 1. Ikinukumpara mo sa 1 John chapter 4, verse 1. Natural, magkaiba talaga yun. Pinalilito kasi ni PTR James sa kanyang mga live na yung 1 John 4:1, yun ay bogus sa translation. Samantalang yung isa, yun daw original translation. Ang sabi ko sa kanya kahapon, bro, patutunayan ko sa iyo na yung 2 Xerox mo, kinuha sa iisang Biblia lang. Sabi niya, hindi, wag.
Sino ngayon ang nagmi-mislead? Ha? Sino ngayon ang nami-mislead? Sabi niya, itong sa John 4:1, ito ang original 1611 King James Version sa John chapter 4 verse 1. Sa 1 John, buklat ka lang oh. Buklatin mo lang yan oh. Buklat ka lang. Libot ka lang ng 1 John. May nakalagay na Catholic faith. Ay, bogus yan. Kalokohan! Straight to the point. Kalokohan. Iisang libro lang pinagkuhanan. Pinalilito na BTR James, dalawa daw yun. Ang isa bogus, ang isa ay original. Nang malaman na hindi pala 1 John 4:1 yung pinakita niya isa, sabi niya, bakit? May sinabi ba akong 1 John 4:1 yan? Oy! Yon ang dahilan. Ngayon, nabibisto na siya. Sabi niya, binasa ko na. Sabi ko, pag nabasa mo Nicodemo sa Xerox mo, aminin ko nagkamali ako. Sige, basahin ko. Nagbuklat ng Biblia, binasa may Nicodemos sa Biblia, John 3:1. Sabi ko, yung Xerox ang basahin mo. Sabi niya, nabasa ko na. Akala niya maluloko niya ako. Nabasa ko na eh. Paano ngayon yan? Ano ka ngayon? Sabi niya sa akin. Eto, in-screenshot ko. Nang nakita niya na may screenshot, ayun, pinatay niya ang video call. Eto, in-screenshot ko ha. Babasahin ko ha. Tingnan mo kung may Nicodemus sa screenshot ha. Na pinakita ko sa'yo ha. Eto yung sinasabi ko yung screenshot. Yan. Hindi niya alam na picturean ko yung pagpakita niya. Na-picturean ko. Babasahin ko ha. Anong ginawa niya kagad? Pinutol yung video call. Kasi pilit niyang itinitindig na itong pinakita niya ay John 3:1 daw. Sabi niya, nagkamali ako ng basa. Yung nabasa ko, John 4:1. Pero ang ini-emphasize ko yung nasa baba. Yung nasa baba, yan ang John 3:1. Hindi daw yan magkarugtong. Hindi. Tiniklop niya kahapon. Tiniklop niya yan. Ayaw niya ba ibabasang ibabaw dahil nagkamali siya ng basa. Ang sabi niya, hindi daw yan magkadugtong. Hindi magkadugtong. May kopya ako, magkadugtong yan, oh. May kopya ako, magkadugtong naman yan, oh. Hindi daw magkadugtong, kaya tinitiklop. Hindi yan kasali. Hindi kasali. Ano lang yan, oh, magkadugtong yan, oh. Hindi kasali. Manloloko talagang pastor yan. Oh. Nang pinakita ko yung Xerox ko, babasahin ko kung mayroon dyan Nicodemo ha. Anong ginawa? Pinoto yung video call. Ibig sabihin, aware siya na nanloloko talaga siya. Tapos ako pa ang pinapalabas niya na minimislead ko yung mga tao. Ako pa pinalilito niya na minimislead ang mga tao. Siya yung booking dito. Ako pa pinalito naman nag-mislead ako ng mga tao. Lelang mong pastor ka. Mahiya ka sa balat mo. Magsisinungaling, halatang halata. Nagpapakilalang pastor kung magsinungaling, grabe, wagas. Sabi niya, hindi lahat ng pagtutuwid ay kailangang gawin sa harap ng maraming tao o sa paraang nakakahiya. Kailangan ipahiya, bro. Kailangan ipahiya. Kasi matagal niya sinasabi na ang mga Katoliko ay niloloko lang yung mga tao. Sabi nila ito daw yung 1611. Itong original. Yung kanila pinapakita, peke yan, bogus yan, minilagay na Catholic faith. Itong original.
Pagkumparahin mo, magkaibang talata pala yun. Oh. Nung na-booking, nung na-booking na siya, ano sabi niya? Bakit? Sinabi ko bang 1 John 4:1 yan binabasa ko? Nabisto na eh. Sabi na bakit? Sinabi ko ba na 1 John 4:1 yan binabasa ko? Kung hindi nabisto yon, hindi patuloy siya sa pagsisinungaling niya. Gaya kagabi. Gaya kagabi na pinaniwala niya ako. Where's my belt bag, Michael? Where's my belt bag, Michael? Can you see my belt bag? Can you see my belt bag? My belt bag, because I have a scissor on my belt bag. Yeah. Try to look for my belt bag. I have a scissor in there. Ay, wait lang. Tulad na ako na ba? Ready ba now? Did you see it? Divine is... Oh no. Try to check there, Michael, at the top of the bar of the dumbbell. Dumbbell. At the top, under your lunchbox. Try to check in there. Oh, that's not the one. It's not the one. Ito itong bag na ako di ay. Nagisira. Di ba, nagisira. Yan. Kailangan talaga ipahiya, bro, Gumburza. Kailangan talaga ipahiya. Kasi mahabang panahon niloloko niyang mga tao. Sasabihin ba naman niya, kami ang manloloko, siya pala yun. Tingnan mo, ipinipilit niya yung kinakanya binabasa, John 3:1. Sinabi na nga John 4:1 yan eh. Ito pa, may ebidensya sa ibabaw. Sa ibabaw ng kanyang mismong sa ibabaw, may John 4:1 Ang liwaliwanag, John 4:1 yan eh. Basta sabihin niya, John 3:1 daw yan. Naghahanap mo lang ng mali. Hindi mali yan, totoo yan. Talay mo, ang totoo naging mali sa kanya. Ano sinasabi sa Isaiah 5:20? Atin basahin ano sinasabi sa Isaiah 5:20. Atin na nyo ha. Isaiah 5:20. Tinamaan si dito eh. Si PTR James dito eh. Ito sabi sa Isaiah 5:20. Tingnan nyo. Kawawa kayo, mga baliktadang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang minamabuti naman yung masama. Tingnan mo. Tama ang pagkakabasa, sasabihin mo nagkamali ka? Hindi mo naman. I stand to be corrected. Nagkamali ako ng basa. Sabi na nga, bro, hindi ka nagkamali ng basa. Nagkamali nga ako, ba't tigas ang ulo mo? Tama yung binabasa, sabi mo nagkamali ka. Ang mali dyan, yung ini-insist mong John 3:1 yan. Hindi John 3:1 yan. That's John 4:1. Di kayo, bistong-bisto siya. Ngayon, nahihiya siya na talakayin ginawa niyang kasinungalingan para patuloy siya sa panloloko sa mga tao. Sabi ni Pretty Marshall, ako ang membro ng pamilya ni Pastoy James. Mamatay talaga ako kahihiyan. Sabi naman ni Arsenio Resco, PTR James, saan ka na ngayon? Bakit biglang nawala ka? Ubos na ang angas mo, tagam. Sabi naman ni Josper Ibalyar, bro, masisinungaling lang yan. Hindi po totoo, parang tulak na naabutan ng inspeksyon. Sabi naman ni
Arnie Cabasa, God bless sa lahat ng mga CFD sa patuloy niyong pagtanggol sa ating simbahan. Randy Sampan, akala niya bro JD makalusot lalo pa siya nabaon at magkarugtong yan. Bot-boton jud ng pasto yan na. Ako'y membro ana, biyaan ko na diretso. Sabi ni Marites Felicerta, sabi niya, bro Jando, huwag kang makipag-usap sa loko-loko na tao. Masisira ang programa mo, magiging kakatawanan. Yung pagkikipag-usap sa kanila ay isang paraan para makita yung kanilang kamalian. Kasi sa kanilang live kasi, tuwang-tuwa sa sabihin sa kanila, takot sa akin si Jando Alabado. Takot sa akin yan si Jando Alabado. Walang alam yan sa Biblia. Pero di naman nangyari sa aming talakayan. Siya yung nabuking na walang alam sa Biblia. Kalain mo? John 3:1 daw yun, nakalagay doon. Ano nakalagay doon? Ating ulitin yung basa. Oh. John 3:1 daw ito. Ating balikan ha. Oh. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Sabi niya, wala akong alam sa Biblia. Kasi sinasabi ko, yan ay John 4:1. Hindi John 4:1 yan, John 3:1 yan. Ako daw ang walang alam sa Biblia. Ako daw ang walang alam sa Biblia. Di niya alam na John 4:1 yung binabasa ko. Sa Xerox niya may nakalagay na sa ibabaw, John 4:1. John, ayan o, JOHN 4:1. John 4:1. Iginigit pa rin John 3:1. Nagkamali ako ng basa. Yung nabasa ko, John 4:1, yung nasa ibabaw. Christ talking with the woman of Samaria and revealed himself unto her. Nagkamali ako ng basa. Ang iniimposes ko, yung nasa baba, John 3:1. Ha? John 4:1? The next verse, John 3:1? Ano ba naman? Ano ba naman? Nako. PTR James, bugbog sarado dito. Okay. Sabi naman dito ni Arvin Magdayaw. Ay, ano mo siya, no? Sino yun? Yung Magdayaw na artista? Ano pangalan ng Magdayaw? Sabi dito is, Arvin, ano mo si Vina Morales? Si Vina Morales, Magdayaw yung si Vina Morales. Kapatid niya yung artista na Shaina Magdayaw. Kapatid niya yun. Magkapatid si Shaina Magdayaw at saka si Vina Morales. Yung Morales niya, screen name lang yun. Pero totoo niyang apelyido, Magdayaw. Okay, Arvin Magdayaw, ito, nakakot daw siya kay Pope Pius V. The Pope and God are the same. So he has all power in heaven and earth. Nako, di totoo yan. Ang kanyang ebidensya, quotation pa rin. Arvin Magdayaw Jando, may pinos na naman si Edwin Canonigo, yung pastor na puro dada pero takot sa debate. May pinapatanong siya sa post niya sa mga CFD daw yung sagot niyo tungkol din sa sinabi ni Pope Pius V. Ano nyo sa akin yung, sindan nyo ko ng video na yan sa messenger ko at ibibiso natin kasi meron akong sagot dyan. Dati ko yung atake sa Katoliko ng SDA pa ako eh. Bisayang Inglesero Mix TV dahil nabisto mo si PTR James bro, lalong walang manunood sa live niya. At ang masakla pa, baka mawala pati ang kaibayo niya sa pananampalataya. Paano na ang 10%?
Pag nagla-live si PTR James, sila nanonood sa kanya. 2, 3, 4. Oh. So, available kaya yung taong yun ngayon? Available kaya yung taong yun ngayon? Tinangan natin kung available siya ngayon. PTR James. Hindi. Naka-offline siya. Offline. So, hindi siya available ngayon. Masarap na ng tawagan eh. Okay, so hanggang dito na lamang po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay na-enjoy ko po kayo sa ating programa. Sabi dito ni Rena Lucero, palusot kahit pisat na si PTR James, mahirap kausap yan oy. Sabi naman ni Gomborza, hirap talaga i-apply ang Mateo 18:15 sa isang mangangaral kasi sabi ni Jesus mismo ang nagturo na kung may pagkakamali ang kapwa, kausapin mo na ito ng sarilinin. Bro, out of context ka bro eh. Out of context ka eh. Ang ibig sabihin niyan bro, kapamilya mo, kapatid mo, nagkamali. Kausapin mo siya sa lihim. Etong ginagawa namin dito bro, pangangaral ito. Pangangaral ito. Yung context sa Mateo 18:15, hindi, wala namang nangangaral dyan. Nagkamali sa'yo. Halimbawa, yung pera mo, pinuslit niya, pinambili niya ng sigarilyo. Nagkamali siya sa'yo. Ano nga gawin mo? Mag-usap kayo. Out of context ka dyan eh. Ha? Gawas mo to. Out of context ka dyan eh. Tingnan nyo ha. Yung nagkamali, hindi naman nangangaral yan eh. Walang context yan. Yung nagkamali, nangangaral. Sa kanilang panahon, pag nangaral ka ng mali, automatic ka kaagad na kilalaning heretic, baka batuhin ka pa. Babatuhin ka pag nangaral ka ng mali. Tingnan mo si Kristo. Binato si Kristo, di ba? Ano yung nagawa kong masama sa inyo? Ba't niyo ako binato? Sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa mabubuti mong ginawa. Binabato ka namin dahil sa anong tawag na doon? Pamumusong. Sinasabi mong ikaw ay Diyos, bagamat tao ka lang. Nangangaral si Kristo nung binato siya. Di ba? Ngayon, yung mga pagkakamali ng mga Pariseo na binisto ni Kristo sa public, yun ba ay pagsalungat sa Mateo 18:15? Gumbursa? Tingnan nyo ha, basahin yung Mateo 23 ha. Tingnan nyo. Basahin yung Mateo 23. Patunayan mo sa akin, Gumbursa, na ito ay ginawa sa palihim. Ha? Tingnan nyo ito ha. Mateo 23 ba yun? Tingnan nyo ha. Ayan. Ito ay sabi dito ganito. Mateo 23, sabi ganito. Tingnan nyo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Sa mga tao ha. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit di daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Yan ba, sinasabi niya ba yan sa sa kanila lang? Uy, Pariseo, di tama ang ginagawa mo. Alam mo? Tigil mo na yan. Ganyan ba ginawa ni Kristo? Hindi. Talagang binulalas talaga niya yung pagkakamali. Wait lang ha. Saan na ba yung ko?
Ah, wait lang. Ano yung ChatGPT rito? Saan nga mababasa yung ano? Lucas, ah, Lucas 11. Nasa Mateo ba yan? Nasa Mateo ba yan? Mateo, ito. Oh, 23:13. 23:13. Tignan nyo ha. Ito ba ginawa ba ni Kristo sa palihim? Ha? Ating basahin to. Sa 23:13. Lucas 11. Ito yata yun. Lucas 11. 42. At simulan sa 42. Oh. Ito. Yan. Ito ba'y ginawa niya sa palihim? Datapwat sa aba ninyong mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerba buena, at ng ruda, at ng bagugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. At dapat nang gawin ninyo ang mga ito, at huwag babayaan, di ginagawa ang mga yaon. Oh, yan ba yung ano? Yan ba yung ginawa ba ni Jesus sa ano? Sa palihim? Yan ba'y salungat sa Mateo 18:15? Layo naman ng ano mo, out of context ka gumamit ng talata. Huwag kang out of context. Hindi mo kumululoko dyan, no? Huwag ko kabalo. Eat na Michael, og lunch Michael, kaya mo go back to school ka karon. Okay, God bless bro and thank you. Naituwid mo na naman ang maling aral na ilaganap ng Pastor James na yon. Sabit naman ni Linda Tata Camilo kay Bes na si Gumbursa. Kahit si Eli Soriano, pag pinuna niya ang mali na pangangaral ng mga INC ni Manalo, sinisigaw niya eh. Sinisigaw niya. Ha? Kaya yung ano mo, Gumbursa, nasa out of context ka. Ayon kay Kristo, lahat tayo magkakapatid sa pananampalataya, hindi lamang dahil sa laman at dugo, kundi dahil sa pagkakaugnay natin sa Diyos bilang Ama. Hindi tayo magkapatid sa pananampalataya. Ha? Ayon sa turo ni Soriano, huwag mong tawaging gago yung kapatid mo sa pananampalataya. Meron ba silang kasamahan sa MCJ, tawagin nilang gago? Meron ba? Meron ba silang kasamahan sa MCJ, tinawag nilang tarantado? Di ba wala? Ang tinatawagan nila ng ganyan, yung mga tagalabas. Kung tawagin nila ganyan. Pero kasamahan, wala. Wala silang tinatawag na ganyan, kaya wag kang mag-iipokrito sa programa ko. Ha? I don't have your phone. Ano daw? Yes. Basta nasa kuha na, ma-charge yun ang mga phone yun. Huwag na sa imo, halubat, na. Okay. So, ganito na lamang ako ha. At least, naipakita ko sa inyo na sa muling pagkakataon, tumawag si Peter Argis para ipagtanggol ang sarili niya sa paraan na pagsisinungaling. Straight to the point. Tumawag siya, galit na galit. Ba't ko daw sinabi na siya ay naprito sa sarili niyang mantika? Di niya alam, naka-record yun. Di niya alam, naka-record yun. Nakuha. Binasa ko na. May nakalagay ni Nicodemus.
Walang Nicodemus doon. Ay, kung meron, ha? Umabasa ko. Ay, binasa niya, may nakalagay Nicodemus, pero sa Biblia, hindi sa Xerox niya. Hindi, sa Xerox niya eh. Binasa ko eh. Di ba sabi niya, hindi niya mabasa yung Xerox kasi iba yung letra? Tingnan niyo, kontrahan siya. Una, nabasa niya. Maya-maya konti, hindi ko na mabasa kasi, iba yung letra eh. Tapos kagabi, nabasa naman niya ng malinaw. Kaya nabasa ko, may Nicodemus. Yung Xerox ba? Yung Xerox nga. Pinakita ko yung screenshot. Ayan, basahin ko ha. Pinatay yung video call. Okay, so papalalam ko na mamayang gabi ako ay absent sa punto por punto. Wala po ako kasi may lakad po ako at ako yung nakatoka para magturo sa sa Bible study sa CFT Tagbilaran. So absent ako mamaya at nawa ay wala sa turo ni Kristo na ikaw ay dapat umaaring maging magaling sa lahat. Wala naman kaming claim na kami maging magaling sa lahat. Kayo ang nagtuturo na si Soriano daw ay pantas. Ano yung pantas? Di ba? Kayo ang nagtuturo niyan, hindi naman kami, di ba? Si Soriano ay pantas, pero ba't ang daming mali? Si Kristo daw namatay ng Miyerkules. Okay, so babay na ako sa inyo. Paalam na po ako sa inyo. Basta, Gomborsa, huwag mong didibatehin yung yung mga nasa comment section ha. Pag dinibate mo yan, kick out kita. Huwag mong debatehin yung mga nasa comment section ko. Tandaan nyo, nagbabasa ako ng comment section. Pag dinibate mo yan nasa comment section ko, kick out ka sa live ko. Mabuti pang ako na lang yung punteryahin mo kasi yung mga viewers ko dyan. Talaga mag-kick out ka. Diyos ko, Roy Carques, good morning. Kung totoo mga aral siya, sana matuto siyang bumasa kahit konti lang. Hindi niya sasabihin na hindi niya mabasa. Bye. Bye po, Eleanor Hisola. Bye po sa inyong lahat. Paalam na po. Ito. Naprito sa kanyang sariling mantika. Okay, bye na po. Paalam. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! Hello, bro. Pwede ko magkahulam ni Mog-Zoom karon. Karon? Ano naman? Nakitalakayan? Si Rosales akong kalaban. Bulawanong oras ang moderator. O pwede, sa orasa. Karon niyang gusto niya. Gigalive siya ron. Akong giingnan nga. 3 PM na lang ta siya. Matulog ko. Karon na jud. Ko nga. Tryan lang ako. Si Jandog. Masugot ba siya? Kaya dito siyang live. Di mo ko kasulod. Inay mo yung signal. O, sige. Wala problema. Sige bro. Ha. Ako sang tawa. Ako na si Rosales. O, matag ko ni mong Zoom link. Sige. Copy invitation. Ayan, sa lahat ng mga... Kansa ako pa. Ayan, babay na po ako sa inyo. Babay na ako ha. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I